This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Hindi maikakaila na ang mga nasa laylayan ang laging sentro ng atensyon pagdating sa sektwang pangkalusugan. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Office, tinatayang 25.24 million katao ang maitutuwing na nasa mababang antas ng lipunan noong unang semestre ng 2023. Ito'y nangangahulugan lamang na hindi sapat ang kanilang kinikita upang masusundan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan na nakakaapekto sa kanilang pangkalahatang kalusugan. Bagamat ito ay may katotohanan, ang kalusugang pisikal, psikolohikal at emosyonal sa antas ng middle class ay tila ba hindi nabibigyan diin ng publiko at tanging stereotyping na lamang ang kanilang natatanggap. Nandito na tayo ngayon sa bayan ng San Ildefonso. Kung mapapansin nyo ang paligid ko, puno ng tao, maraming establishmento, ngunit ang bayan na ito ay maunlad na bayan. Sabi ng makakasalamuhan natin para sa dokumentaryong ito, 3 minutes lang mula dito ang tahanan nila. Ako si Laika Ramirez. Sa umagang ito, samahan ninyo akong marinig ang naratibo ng middle class. Ang kanilang pangkalahatang kalusugan nga ba ay napagsasawalang bahala? O sadyang may kakulangan sila sa disiplina at hindi pa makontento sa kanilang buhay middle class? Sila ang pamilyang Manalo. Mayroong iba't ibang propesyon, karanasan at parte sa lipunan. Ating tunghayan ng isang dokumentaryong tumatalakay sa isang pamilyang middle class. Bilang ilaw ng tahanan at may bahay, talagang lahat ng gawaing bahay sa akin. Mula pagluluto ng pagkain at paglilinis ng tahanan, mula yan umaga hanggang gabi. Nagising na. May Pasok ako. 5 more minutes pa po. Malilate ka na naman. Ayoko pong pumasok namin. Han, gising na. Teka lang, Han. Magsibangon na kayo dyan, ha? Ipasok ko pala si Bia, gigisingin ko muna. Bia, anak, gumising ka na. Tanghali na. Malilate ka na naman. Ba naman yan? Bumaba ka na doon, nakakain na sa baba. Opo. Tapos tingnan mo yung kwarto mo, ang dumi-dumi. Linisin mo naman. Opo. Bumaba ka na doon, ha? Ay, umaga-umaga, ang kalat-kalat. Araw-araw, linis. Ay, nako. Di marunong magligpit ng mga ginamit nila. Ay, natapos din. O, alis ka na? Pasok na ako sa trabaho, Han. Di ka muna sabay namin kumain? Mauna siguro kayo kumain ng mga anak natin. O, sige, ingat ka. Hindi ka ba napapagod considering your age? Hindi naman, parang nagiging exercise ko na rin siya. Yung magluluto ako, maglilinis ako, at saka dito naman sa bahay, may mga naipundar naman kaming gamit para yung mga mabibigat na gawain mas napapadali. Paano naman kapag may sakit ka? Pag may sakit naman ako, may mga gamot naman dyan, at kaya din naman namin bumili ng gamot. Oh, kamusta ka ba? Oh, parang may sakit ka. Mainit ka. Teka. Ito ba yung Jessic? Tubig. Oh, kamusta ka na? Okay ka na? Oo, dahil sa Biogesic, okay na ako. Buti naman.
Ingat! Ako po si Rabia Manalo, pangatlo po sa magkakapatid. Ngayon ba, nasa high school ka na? Yes po. Kamusta naman ang high school? Okay naman po siya, pero dati po kasi galing po akong private. Simula elementary hanggang grade 7 po. Dahil po nagkaanak pa po si mami at si daddy, napunta pa ako sa public. So, let's review about the previous lesson about 3 learning domains. Sino pwedeng mag-differentiate ng tatlo? Sige, Miss Manalo. Cognitive signifies the brain, affective signifies the heart, and psychomotor signifies the hand. Psychomotor? Psychomotor, yun na. Sige, please. So, good job, Miss Manalo. Alam ko na yung family mo, yung mga magulang mo is hangang-hanga sa'yo at nakapag-adjust ka from private to public schools. Oo, ayan ang pagkain mo. Akala ko pag-galing ng private school. Ano ba dapat ulam ko? Ang malay ko, nasa pa yung lunchbox mo, ba't di kompleto yung mga pagkain mo? Ito lang prepare sa akin ni mami. Ganun ba? Akin na nga. What? Ako din mo. Gusto ko lang naman kumain. Wala naman akong ginagawa sa inyo masama. Hindi ba talaga ako tanggap? Alam ko, yung anak ko na yan, mahilig yung mag-aral. Minsan nga, di na nakakasabay sa amin niyang kumain. Pero buti na lang, meron kaming laptop, meron kaming internet. Di na siya nahihirapang mag-access sa internet di tulad ng iba niyang kaklase. Yung iba, walang gadgets. Totoo naman, mahilig ako mag-aral. Pero hindi nila alam na nahihirapan na din ako. Ayoko kasi na ma-disappoint sila. Ayoko na hindi ko masuklayan yung mga paghihirap nila. Ayoko din na yung mga binibigay nila sa akin, hindi ko maibibigay sa magiging anak ko. Ang hindi din nila alam na pagod na pagod na. Makawi ka na pala. Ano po? Di ka ba bang nakakain? Hindi na po, akit na po ako sa taas. Ang hirap. Anong pangalan mo? Ay, start na po ba? Oo. Ako po si Raul Mark Manalo po, ang pinakapoging anak nila Mami and Daddy. Patingin naman, ano ba yung nilalago mo? Ito po. Wow, ang galing naman! Thank you po. Alam mo, bilang nanay, gusto ko rin namang matutunan ng mga anak ko yung halaga ng respeto at yung halaga ng pamilya, lalo na yung bunso kong anak. Kasi simula na nagkaroon siya ng gadget, napapansin ko, palagi na lang siya nagsa-cellphone at tablet. Hindi na niya napapansin yung pamilya, wala na siyang time sa pamilya. Para siyang palaging may sariling mundo. Nak, ano ba yan? Yung pagkain mo kanina pa nandito, oh. Kanina pa yung naghihintay dyan. I don't want that, Daddy. I want Puro chocolate. iPad. Puro tayo pa ng chocolate na siya. Kanina yung pagkain mo. Ito yung totoong pagkain, hindi iPad. The chocolate is more delicious, Daddy. Ano yan? Ano yan? Wala kang iPad. Kumain ka dyan o hindi ka makakuha ng iPad. No, I don't want that. At sumasagot ka pa? Oh, ano ang problema? Napagalitan ka na naman ng daddy mo. O ito, para hindi ka na malungkot.
Susunod kasi makikinig ka. Huwag kang puro cellphone, tablet ng tablet. Thanks, Mami. You're the best. Daddy, kailangan ba pumunta ng school? Yes, you will go to school whether you like it or not. Eh, Daddy, ayoko, No, Daddy. You want to make your daddy proud? So Eh, go I to want to school. play na No, lang. no. Go to school and make your daddy proud. Ayoko, Daddy. You will go to school whether you like it or not. I'm Ronaldin Manalo. I'm the eldest of the family and I'm the barangay chairwoman. Ah, I see. So, has your family ever been inclined in politics like ever since? Hindi po. Ako lang po yung kaisa-isang public servant sa family namin. As a matter of fact, I started po as a SK chair. Then, pero alam po ng buong barangay namin na I wasn't able to finish college. Kasi po parang iba yung fulfillment na naibibigay sa akin ng public service na doon ko lang po nakukuha. Pero sa katunayan, tinanggap pa rin po nila ako. And pinakamahalaga, pinagkatiwalaan pa rin nila ako. Ay, makiayos na lang po yung mga kukuha ng ayuda dyan. Makiayos na lang po yung pila. Diretso po. Kapitana, nandiyan lang po yung mga kukuha po ng ayuda. Nakapila na rin po ng maayos. Sige, papantay mo na sila dito. Hello, good afternoon. Salamat po. Ate kayo. Salamat po. Thank you po. Kapitana, magandang araw po. Maraming salamat po talaga sa mga tulong po para po sa mga kabarangay natin. Walang ano man yan. Tulong ko sa inyo yan. Salamat po. Talaga pong ginagampanan niyo po ng mabuti yung tungkulin po ninyo, ano? Oo naman, tsaka wala akong pinipiling estado sa buhay. Kaya kung sino kayong tutulungan, tutulungan ko. Maraming salamat po. Sige, mag-iingat. Salamat Yes po. Okay na ba yun sa medical mission natin? Yes po, Kapitana. Kompleto na po ang ating mga doktor at mga nurses. Okay, mabuti naman. Yung ano ba, yung mga date, okay na? Opo, settled na po lahat. O teka, bakit may motor dito? Bawal dito Oo nga po, Kapitana. Nagkalat na naman nga po sa lansangan yung mga nakaparking na motor at di nakaayos. Damputin na po ba natin? Okay, Sige po. bawal dyan. Oo. Ay, yung motor yun, hindi po nakaayos po na parking. Bawal po tayo mag-parking sa parkihang bangketa po dito. Kita mo yun, may nakapark doon. Hindi po. Dadamputin din po natin ang mga yan dahil po pinagbawal nga po pumarada sa bangketa. So, paano naman yung mga yun? Sinyo tayo. Hindi po. Hindi po. Sinyo po sa barangay na lang po tayo. Di ba? Di ba po? Yes po. Yes po. Alam mo, taga-buko ka. Kasi ko kasama ka. Ay, hindi po tayo matadaan sa ganyan. Yung batas po ay batas. Sana po ay naiintindihan niyo. Ano ba magagawa natin sa? Ngayon po, dadalhin po namin sa barangay. Ngayon po, din po natin isinsitin. Huwag po kang mag-alala, makukuha niyo din po yung motor. Salamat po. I was elected to implement rules for the greater good of our community. Tsaka yung mga violent reactions, lalo na yung mga vendors. That's pretty normal, lalo na sa public service. Siyempre, I'm not after the status din naman kasi. Ganun yung kadalasan sinasabi ng mga tao sa akin na after lang ako sa mayayaman. No, I'm not. Lagi akong after the betterment of our community. Yung clearing operations, okay na tayo. Opo, Kapitana, naisaayos na rin po, maayos na rin po magsipag-parking yung mga motorista po natin dyan sa kabilang daan. Okay, good. Oh, bakit may kalat pa rin dito? Naku, Kapitana, mukhang nagsipagtapon na naman dito yung mga makukulit na bata at mga nagtatapon ng basura. Pakitawag ka sa opisina, ha? Opo, Kapitana, igigilid ko na lang po muna. Okay. Panatilihin natin malinis yung barangay natin, ha? Tatawag ko na lang po agad, Kapitana, sa ating munisipyo para po makuha natin. Alam niyo namang ayoko ng maduming kapaligiran. So, kailangan mapanatiling malinis yung barangay natin. Opo, Kapitana, sisiguraduhin po natin yan. Okay, good. Bilang isang public servant sa isang middle class community, paano naman yung ginagawa mo para dun sa mga mamamayan na hindi nakakasabay sa pag-unlad? Yan. Tinatry ko, kasama yung team ko, lahat sila.
tinatry ko na magkaroon ng medical mission at least once a year. Kasi syempre as an official, lalo na public service, I am after the health of the community. Kasi naniniwala ako na yung sinasabi nila na health is wealth. So, di ba, public official ka. So, kailangan isipin mo lagi yung makakabuti sa mga sinuservisyohan mo, lalo na sa barangay. Ako si Rina Manalo, isa akong nurse at pangalawa sa magkakapatid. So ikaw yung nurse. Opo. Sa pagiging nurse mo ba, merong mga times na napagod ka na? Siyempre po, nakakapagod po talaga, lalo na kapag naka-duty ka na. Una dito, yung working conditions. Una, kapag papasok ka sa hospital, makikita mo na magulo, maraming pasyente, merong mga hindi nakaka-accommodate kasi nga kulang sa staff. Pangalawa naman po, yung job insecurity. Hindi dahil nurse ka, tingin ng iba, malaki yung sweldo mo, mataas, ganyan. Pero hindi po yung totoo dito sa Pilipinas. Mahirap maghanap ng trabaho kahit na degree holder ka na. Mababa din po yung sweldo na kahit sa sarili ko po, hindi na siya kasya. Hindi na rin po ako nakakapagbigay sa mga magulang ko. Wow, galing mo namang maglaro. Of course, ate. Hello? Kailangan na ba ako ngayon? O sige, pupunta na ako. Mami, pwede pong pakibantayan muna si Raul? Mag-duty lang po ako. O sige Ingat ka. Where are you going, ate? Mag-duty muna ako. Kailangan ko sa ospital. Oh, Miss Manalo, ba't ngayon ka lang? Sorry, Doc. Sobrang traffic po eh. Kung kailan pa talaga kailangan natin ng nurse, tsaka ka pa na late? Sorry po talaga. God, bilisan mo na! Ano ba? Hindi kasi nag-iingat eh. Nakita Sorry, mo may ma'am. sakit yung tao, di ba? Pasensya na po. Sa susunod, Nagmamadali lang po. mag-iingat ka, ha? Opo. Matagal pa ba yan? Kanina mo pa kasi ikaw ginaganyan. Hindi mo naman nakukuha yata ng tama. Ano, sanay ka ba talaga? Pasensya na po, ma'am. Ano po problema? Yung nurse nyo kasi, kanina pa ako binibipi. Hindi naman yata nakukuha ng tama. Alam mo, ikaw rin yung nakasalubong ko kanina eh. Ganyan ba talaga yung mga nurse nyo? $120/80. Ganun lang pala kadali. Mag-usap tayo mamaya. Madalas, kahit yung sarili ko, hindi ko na maasikaso. Nahihirapan na din ako. Pero, wala eh. Kailangan malakas yung loob ko. Nakakapagod talaga tong araw na to. Hindi na, kumain na tayo. Hoy, ano ba? Ano yun? Sabi ko, hindi ka na, kumain na tayo. Hindi na muna. Sure ka? Okay. Madalas mong mararamdaman na pagod ka na, hindi lang dahil sa trabaho mo, hindi lang dahil sa sarili mo, minsan sa pamilya. Kasi, syempre, busy lahat. Wala kang masasabihan ng pagod ka na, wala kang parang masasandalan kasi busy sila, may sarili silang buhay. Tapos hindi dahil nurse ka, may support system ka na kaagad. Kasi, di ba, ang nurse kasi, tumutulong sa kapwa. Papalakasin mo yung loob ng pasyente mo kahit yung mismong loob mo masama na nahihirapan ka na. Yun po. Mahirap siya kasi, syempre, tingin sa akin ng pamilya ko, malakas po ako, nakaya ko. Pero kasi, hindi sa lahat ng oras kaya mo po yung sarili mo. Bakit merong mga oras na kailangan malakas yung loob mo? Kailangan po malakas yung loob mo kasi hindi pwedeng makita ng pamilya mo na mahina ka. Kasi kapag nakita nilang mahina ka, parang panghihinaan din po sila ng loob. Kaya dapat hindi lang yung sarili mong emosyon yung iniisip mo, pati yung nasa ibang tao kasi nararadiate po yun sa mga nakakasama mo sa environment mo. So dapat kailangan mo ipakita na malakas ka para po lumakas din yung loob nila. Magandang umaga po.
Ako si Rafael Manalo, isang real estate agent at padre de pamilya. Go! Han, may surprise ako sa'yo. Ano yun? Natatandaan mo yung mga pangako ko sa'yo nung nililigawan kita na magtatayo tayo ng mga tindahan, ng mga business. Di ba? Tingnan mo to ngayon. Surprise! Atin yan? Oo! Naipundar ko na siya after so many years. Thank you! Yung trabaho namin, sakto lang. Yung nakikinikita ko sa pang-araw-araw, sakto lang din para sa pamilya ko. Hindi naman kami nagkukulang ng kinakain, 3 beses pa rin kami nakakain. Yun nga lang, pag nagtatrabaho ako, kumukota lang din ako. Pagka meron akong mga concessionaire, may mga clients ako na pinagbibilan ng mga lupa, ng mga bahay, doon lang ako kumikita. Ngayon, pagka sa isang buwan, wala akong masyadong mga clients, ayan, matumal yung kita. Pero, ngayon pa man, yung aking kinikita, buwanan naman, at medyo pagka-stable naman. Then, ayun, bilang middle class na padre de pamilya, may mga paghihirap pa rin, kasi tulad nga niyan, nung isang araw, munti ka nakimula ng kuryente kasi hindi pa nabibigyan ng sahod. Kasi kinsenas lang yung sahod namin. Hindi naman kami lingguhan yung sahod. Ayun. Han, tara lang. Bakit? Ano ba yan? Di malistahan ng mga bayarin natin ngayon. Ito mo, yung kuryente nagmahal, yung tubig nagmahal, yung internet nagmahal. Pero alam mo, sa lahat ng yan, okay lang yan. Sa lahat na nagmamahal, ikaw ang pinakaminamahal ko. Ito naman! Hindi, okay lang naman kasi yung mga anak natin, may 2 na tayo nakapagtapos. Yung 2 natin nag-aaral pa, pero nagbibigay naman sila, di ba? Patingin nga ako. Oo nga. Pero alam mo, okay lang yan. Makakayanan din natin to, tiwala lang. Ayun, minsan may pagka-delay. Yun, masabi ko isa yun sa mga problema namin bilang middle class. Pero sa ngayon, okay naman yung pamilya ko, mag-anak ko, yung aking misis, ayan, nakakain naman silang sabay-sabay. At nabibigyan namin ng panahon yung pagkain namin tuwing gabi. At least na meron kaming panahon na magkakasama kaming kumain. Na, mamaya na yan. Ibaba mo muna yan. Magdasal muna tayo. Bless us, O Lord, about the gifts that we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Kain na kayo. Tapos, isa sa mga ginagawa ko sa aming pamilya, secured silang lahat. Lahat sila merong kanya-kanyang insurance. Kasi naniniwala ko na pag may insurance yung mga tao, wala kang problemahin pa sa future nila. Kasi, kumbaga, ito, investment ko na to para sa buhay nila. Ngayon, maliit man yung hulog ko, buwanan nila, pero alam ko na pagdating ng balang araw, maganda yung magiging progress. Maganda yung magiging outcome nung pagkuha ko sa kanila ng insurance. Ang nagkakaisang pamilya ay ang pundasyon ng isang komunidad. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may iba't ibang kwentong sosyal, pisikal at mental. Ang bawat karanasang ito ay nakaaapekto sa kanilang aspektong kalusugan ng bawat individual sa loob ng tahanan at sakop ng lipunan. Maobserbahan ng unang determinant ng health sa nanay. May maayos na tahanan, may tubig, kuryente at entertainment. May mga appliance na nakatutulong sa pang-araw-araw na gawain at may nakaluluwag na pamumuhay. Kaso, hindi ibig sabihin nito komportable na at may maganda na ang dulot sa kanilang pamumuhay. Ang nanay, kapag parating nasa bahay, mag-isa, laging puro pamilya ang inaalala, nakakalimutan na ang sarili. Makikita rin sa kanya na nakabibili at may access na agad sila sa gamot. Nangangahulugan lang ito na kahit magkasakit sila, kaya nilang ipagamot at ibsan agad ang karamdaman nila. Kung ang bata ay papalakihin mong nahumaling sa cellphone, mawawalan nito ng kontrol at maaari nitong ituring na ang internet lang ang kailangan nito sa mundo. Dahil dito, kumukulit ang mga bata. Nagkakaroon ng withdrawal sa pag-aaral, kawalan ng respeto at pagiging tamad na maaaring sanhi ng problemang pangkalusugan tulad ng paglalabo ng mata. Sunod naman, maaaring ang middle class man ay may oportunidad pang edukasyon,
Ngunit tulad ni Rabia, kung lagi mong sineseryoso, lalo kang mawawala ng tiwala sa kakayahan mo. Kung kaya't mas mabuti rin na bigyang pansin din ng mga magulang ang efforts ng kanilang mga anak. Isa pa rito, ang social inclusion din ay isang factor. Kung hindi ka komportable sa paligid mo, mas pipiliin mong maging mag-isa kaysa humanap ng social life. Wala bang food insecurity ang mga middle class, may food security concerns naman sila. Ang labis na pagkain ng fast food, dalata, processed goods ay maaaring magdulot ng masamang apekto sa ating katawan. Kaya tama lang, kung si Kapitana nagpapamigay ng mga handog, ayuda, sana ito ay mga healthy foods. Ang determinant na structural conflict, kung parati kang napagbibintangan na lingkod yaman lamang, na-exclude ka sa isang komunidad. Sa nurse, makikita naman natin lagi silang busy, na parang lagi siyang kailangan kasi nga may sinumpa ang oath. Hindi na nakakakain ng maayos, di na inuuna ang sarili, at ang sweldo, kabilang man sa middle class ay nagkakaroon pa rin ng pagkukulang. Ang tatay, walang kasiguraduhan sa trabaho at sweldo. Kung walang sweldo, saan ka kukuha ng pambaon at pangtustos sa mga gastusin sa bahay? Tama lang na ang ginawa ng padre de pamilya na magkaroon ng insurance. Ating natunghayan mula sa dokumentaryong ito ang tinatawag na antas middle class sa ating lipunan. Sinundan natin ang pamilya Manalo at ating nakita na ang iba't ibang miyembro ng pamilya ay may kinakaharap din na iba't ibang mga problema.